So, hi. Hi. So, sis, ni-require ka po bank statement? Magkano ba dapat laman for them to approve the visa? Actually, hindi po talaga guaranteed na kung meron ka mang milyon sa bank statement or bank account mo ay approve nila yung visa mo. It depends po din talaga kung paano mo sasagutin yung mga questions na itatanong sa'yo ni Consul kasi dun talaga sila magbe-base, dun sila titingin kung paano ka sasagot, kung confident ka and you're honest to your answers. Kasi dun lang din sila magbe-base sa kung ano po yung pinil up nyo dun sa DS-160. So, kaya nga po pag nag-fill up kayo ng DS-160, pag natapos nyo na, ay kailangan nyo pong i-print yun at reviewin nyo rin yung mga sinagot nyo para kung ano din po yung sinagot nyo dun online, ayun din po ang isasagot nyo sa face-to-face interview ninyo. And to answer your question, sa akin kasi, yun nga, sa akin kasi, wala naman akong, kasi dun sa mga panood kong videos ay around 300,000 daw pag 1 week, and kung more is more days, more din yung ilalagay mo. But in my case, kasi wala naman akong ganung kalaking pera, $1,000 lang po ang laman ng bank statement ko sa pag-apply ko po ng 1 week na visa. Pero ang in-approve nila is multiple and 1 year ang expiration. So, I hope I answered your question. And kung meron ka pang tanong, just comment down below and I will, if I have time, I will definitely answer your question. So, thank you for your question po and I hope ma-approve din yung visa mo in case na mag-apply ka na. And yun nga daw po talaga, wala naman talagang hininga ng mga documents since ang dami kong dinala. Nagdala ako ng certificate of employment, nagdala ako ng transaction sa banks kasi through bank yung sahod ko. Nagdala rin ako ng employment contract and since nag-declare ako ng business, nagdala din ako ng mga proofs ng business ko like yung sa BIR, nagdala ako yung DTI ko kasi sa Philippines yun. And yun nga, ano pa ba? Yung sales, transaction, gano'n, yung mga previous ko since wala na ako itong mga current ko. So, ayan. Thank you for your question.